Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po ay ito ngang magre-react tayo tungkol dito sa official statement ni former President Duterte sa nangyari po kahapon sa KOJC at sa ilan ng mga parte ng mga lugar at mga yung mga compound po ni Pastor Apollo Quiboloy. Okay? Alam natin na hindi maganda yung nangyari, very intense to the point na galit na po ang mga supporters ni Pastor Apollo Quiboloy. At hindi lang po ang mga supporters ni Pastor Apollo Quiboloy ang mga nagalit, pati na rin ang mga supporters po ng former President Duterte, especially tayong mga DDS, hindi natin nagustuhan ang mga pangyayari. Okay? Yun, i-react natin bakit si former President Duterte ay nag-react na tungkol dito. Okay? At bakit sapul na sapul sila sa mga sinasabi po ni former President Duterte. Mamaya, okay? Ang pangalawa nating pag-uusapan ay ang opinion po ni legal counsel, dating legal counsel ni former President Duterte, patungkol po nga dito sa nangyari sa KOJC, kung itong mga ginawa ng ating kapulisan, tama ba? Okay? Nasa ibatas ba? Nag-follow ba sila ng batas? Okay? Sino ang dapat mag-implemento sa batas? Kasi ayon kay sa Attorney Panelo, nagbigay ito ng takot sa sambayan ng Pilipino. Okay? Mamaya, i-explain natin yan. Ipakita natin yung video sa explanation ni Attorney Sal Panelo. Yan, pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at i-share itong ating live, itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating YouTube at Facebook. Ready? Like and share na po. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Ma-notify yung inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, naka-follow and subscribe na ba lahat? Okay, so simulan na natin ang ating pag-uusapan. Unahin muna natin itong sinabi ni former President Duterte sa mga nangyari kahapon sa KOJC. Siyempre, ang taong bayan hindi po nagustuhan ang ginawa ng ating gobyerno dito sa nangyari sa KOJC. Okay? Itinalakay natin yan. Bakit nandoon yung ating mga kapulisan? Siyempre, itinalakay natin na ang purpose nila doon is mag-serve ng arrest warrant laban dito kay Pastor Apollo Quiboloy at sa ibang kasamahan ng anong tawag doon? Yung iba pang mga tauhan ni Quiboloy na kinasuhan tungkol dito. So, with that said, ang malaking tanong dito, tama ba ang pag-aresto? Siyempre hindi. So ngayon, bilang si former President Duterte ang nilagay dyan para ipangalan sa kanya ni Pastor Apollo Quiboloy na siya muna yung caretaker ng mga compound nitong KOJC, nagsalita na si former President Duterte. Ay, maraming salamat po Casa Blanca Mix Vlog sa pakapi po. Maraming salamat Casa Blanca. So ayan, So, kailangan po magsalita ni former President Duterte para naman ma-clarify po ng Pangulong Duterte para sa taong bayan rin. Okay? So ito yung official statement ni former President Duterte kahapon. Okay? Sabi niya dito, I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo Quiboloy. Ayan. Klarong-klaro na pati nga si former President Duterte, nasasabi niyang excessive yun. Yung mga full battle gear at mga 100 na mga kapulisan na present doon, unnecessary yun. Tama si former President Duterte, unnecessary yun. Pwede naman siguro kung hindi aabot kahit 30, 20 to 30 people, bakit kailangan ipakita sa taong bayan na sobrang dami? 100 plus siguro yun. Diba? Unnecessary yun, sabi nga ni former President Duterte. Sabi pa nga ng mga ilang mga reporters, overkill yun.
ginawa ito ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Which is, this is a private property. Bakit ang mali doon ng ating kapulisan, so kung sino mang nag-utos sa kanila, bakit sinira nyo ang private property? The act of pagsira doon sa private property, maling-mali yun. Kung yan ay nangyari sa KOGC, pwede rin yang mangyari sa ating mga normal na taong bayan. Di ba? Nakakatakot. Kaya nga, takot na takot at natutroma itong taong bayan natin dito sa nangyari. Okay? So, ayon pa nga kay Salvador Panelo dito, nakakatakot kasi mismo ang kapulisan hindi na nag-follow ng tamang proseso sa pag-serve ng warrant of arrest. Hello po, Miss Butterfly. Shoutout po sa inyo present. Ayan, magre-remind yan ng ating moderators. Hindi ang ating mga kapulisan, hindi na nag-follow ng tamang proseso sa pag-serve ng warrant of arrest. Nasabi pa nga ni Atty. Panelo, nagawa nilang lumabag sa batas. By not following the proper process. So nakakatakot ito. Na sila mismo sana, nagawa nilang lumabag sa batas na sila dapat ang unang mag-implement sa tamang paraan ng prosesong ito. Pero sila sana yung mag-implement sa tama. Pero sila yung nilabag rin nila kung ano yung tama. Diba? Sabi dito ni Duterte, this incident occurs within the place of worship and on school premises which is absolutely unacceptable. Tama. Kasi itong KOGC, ito ay masasabi nating place for worship at meron rin ditong mga minors kasi meron rin ito sa loob mga paaralan. Sabi pa nga ni former President Duterte, this is unacceptable. Hindi talaga maganda ang ginawa. Okay? Sabi pa niya, will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt? Tama, tumpak talaga ang sinabi ni Duterte. Ibig niyang sabihin, ganito na ba mag-treat o magtratar ang administrasyon na ito sa isang taong inakusahan pa lamang. Excessive eh. Inakasuhan pa lamang pero grabe na ang treatment nila na hindi pa naman proven guilty. Diba? Ganito na ba ang mukha ng ating administrasyon? Ganito na ba ang the way mag-treat ng taong bayan itong gobyernong ito? Yan ang ibig sabihin ni Duterte. Dahil si Duterte, kinakampihan tayong taong bayan. Chris Sally po, hello sa inyo. Bro Donmar TV, magandang hapon po sa inyo lahat nandito sa live mo. Ayan, maraming salamat Chris Sally. Duterte noon, Duterte ngayon. Ayan, tatak Duterte lang po. DJ hirap yung i-pronounce yung pangalan mo, DJ26 Jeroy. Good morning, Sir Donmar. We are leasing here, OFW from Dubai. Okay, maraming salamat, DJ26 Jeroy. Di ba? So, this administration, masyadong ginigipit na ang taong bayan. Ganito na ba mag-treat ang ating gobyerno sa atin? Kung inakusahan pa lamang tapos ganyanin na? Human rights. Magsalita kayo. Hindi ako nagsabi niyan. Si former President Duterte. At pinapaniwalaan namin ang mga sinasabi ni Duterte dahil isang abogado ito. Itong mga taong to, si former President Duterte, marunong ito. When it comes sa batas, nag-follow yan ng batas. Sabi pa nga ni former President Duterte, how can this administration guarantee the preservation of the of our fellow Filipinos? Tama. When even the most fundamental of these rights are being trampled upon, the bloody violated. Ibig sabihin, yung mga hindi sang-ayon sa governance ngayon, ginigipit. Yung nangyari sa KOGC kahapon, that only shows na ang ating gobyerno masyadong ginamit ang kapangyarihan nila. Hindi na sila marunong follow kung what is right, kung ano yung tamang proseso patungkol po sa pag-implement ng warrant of arrest. Klarong-klaro na wala na silang pake, bahala na kung lumabag sila sa batas,
Basta ang utos sa may taas, gawin nila. Sabi pa nga ni Banatbay, which is tama yung logic ni Banatbay, kayong mga kapulisan, bago kayo tumanggap ng utos ng inyong mga heads ninyo, mga secretaries, suriin yung mabuti kung nag-follow ba ito sa batas. Suriin yung mabuti na wala ba kayong linabag sa batas. Dahil at the end of the day, kung kayo po ay akusahan, kawawang-kawawa ang mga kapulisan. Kayo ang makukulong, hindi yung mga nag-utos sa inyo. Di ba? Yan, depende yan. Kasi alam naman natin, mahirap sa kasaysayan natin, mahirap talagang makulong yung mga big fish sa gobyerno. Yung tinatawag nating mga government officials. Yung mga inutusan nila, always yung mga nadidihado. So kayong mga kapulisan, tama yung logic ni Banatbay. Bago kayo tumanggap ng utos, suriin yung mabuti na itong mga leaders natin, mga government officials natin, nasa katinuan ba ang kanilang utos na hindi ba ito lumabag sa batas. Kasi kung hindi ito lumabag sa batas, follow. Pero kung lumabag ito, like what happened kahapon, maraming mga lawyers na nagsasabi, mga attorney, mga expert, na yun ay klarong-klarong paglabag sa ating saligang batas. Okay? So, with this, may follow-up tayo. Okay? Pakinggan natin itong... Kasi ngayon pa lang nagsalita itong si Attorney Panelo patungkol dito. Okay? So, pakinggan natin si Attorney Sal Panelo. Ayan. Play. Attorney Sal Panelo. Pasok. Wala namang kaduda-duda na ang ginawa ng otoridad kahapon ay labag sa batas. Labag sa reglamento ng pagsisilbi ng isang mandamiento de aresto, kung saan pati yung mga pribadong gamit ay sinira nila at meron pa silang sinaktan. Kaya tama lang na kinukundina ng dating Presidente Duterte ang mga ginawa, kamalian ng grupo ng mga PNP. Para po ba sa inyo, Attorney, hanggang kailan ho ba magkakaroon ng bisa yung warrant of arrest? Dahil kahapon, di ba, nagkaroon ng paglusob yung mga otoridad. Posible pa po bang bumalik yung mga otoridad at ganun din ang kanilang gagawin, papasok sa mismong mga compounds na pinasukan na nila? Hindi, unang-una, hindi po pwedeng basta papasok. Kung meron silang warrant of arrest, kailangan ipakita nila yon doon sa lugar na sa kanilang impormasyon ay naroon ang akusado. Hindi ba? At least, tama ito si Panelo. May hawak kayo na warrant of arrest. Bago kayo makapasok sa area na nandun yung bigyan ninyo, you will ask it nicely po. Papasok po kami sa KOGC. Ibigay po namin itong warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero hindi ganun ang nangyari. Sabi pa nga ng mga nandun, mga witness, na 3:00 ng umaga nandun na sila. Nagdala ng mga hagdanan, aakyatin na nila yung compound. Di ba? So paano yan? Sino ba namang matino na tao na mag-ano sa inyo? Siyempre, yung mga tao doon sa KOGC, natatakot. Kasi naka-full battle gear kayo. 3:00 ng umaga. Natutulog pa yung mga tao doon, tapos nag-serve kayo ng warrant ng 3:00 ng umaga? Nasa katinuan ba kayo? Mag-serve kayo ng warrant, yung gising na sila, nakapag-breakfast na, nag-serve kayo ng warrant 3:00 ng umaga. Matino ba yun? Kayong mga kapulisan, yung nag-utos dito sa mga kapulisan, ikaw raw, 3:00 ng umaga, isi-serve ka ng warrant mo at ikaw ay natutulog pa. May gate yung bahay mo. 3:00 ng umaga, ha? So, syempre matatakot ka. Tataas yung tensyon talaga. Isablay kayo eh. Sa pipilitin nila ang kanilang mga sarili. Mali yun. Illegal. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman